Hello guys, dito pa rin tayo sa JK Works yan. Kung nakikita nyo, meron tayo ditong nakuha Sniper 135 MX. Yan yung last na Sniper 135 na carb type na bago mag 150 yung Sniper 150 na FI natin. Ito kasi meron siyang nauna dito na classic. Sumunod yung MX natin na 5 speed, tapos 1 down, 4 up naman siya. Yung ating Sniper classic is lahat yun ata 4 down ata lahat yung sa classic natin. Tapos meron tayong lumabas pa sa Thailand lang na may nilabas rin naman dito sa Pilipinas, yung X1R yan guys. Meron tayo niyan sa video guys yan. Dalawang beses tayo nagkaroon yung X1R na yan guys. Original Thailand yun. Limited edition lang yun dati guys. Mga bandang 2008 to 2012 ata guys. May mga nilabas pa nung X1R na yun guys. Sobrang pogi nun guys. Halos kapresyo ng makina ng classic. Pero 4 speed lang din siya. Tapos 1 down 3 up naman yun guys. So may gagawin lang tayo onti dito. Babaklasin ko lang yung kaha. Lalagyan natin siya ng coolant. Sasalinan natin. Tapos papalitan ko lang yung preno sa harap. Tapos yung mga ibang gagawin pa natin yan guys, i-vlog din natin yan. Yun muna yung gagawin ko ngayon. Tapos yan, abangan nyo lang kung ano pa yung mga susunod natin gagawin dito guys. Baka soon, kargahan natin, di ba? Kasi carb type lang naman to. Wala naman medyo maselan sa kanyang mga wirings pag ating kakargahan, di ba? Ayan, ngayon, baklasin ko muna yung kaha. Tapos mamaya pupunta tayo dito sa caliper natin. Papata natin preno yan. Ayan guys, nabaklas ko na yung kaha. Tsaka drive ko lang sa kanya guys. Kaya pag mainit pa yung makina nyo guys, wag nyong bubuksan yung radiator cap nyo guys. Kasi pag sobrang init yan guys, bubulwak yung coolant nyo na nilagay dyan. Kaya baka matapunan yung mukha nyo guys, kasi sobrang init nun. Kaya ayaw mo na siya lumamig yung ating engine. Pag malamig na guys, sabay nyo na buksan, tapos tingnan nyo kung may laman pa. Pag wala na, salinan nyo guys. Pero pag medyo malala siya magbawas ng coolant, meron problema, pwedeng may tagas yung ating mga hose or humalo na sa langis yan. Yun nga pala guys, pag bibili kayo ng mga gantong motor na may coolant, check nyo yung coolant. Dapat may laman siya, tsaka kulay coolant. Kung tubig man dyan, distilled ang nilagay, dapat kulay distilled lang guys. Walang parang parang gatas ang itsura, kasi naghalong coolant at langis na yon. Yung ating langis mismo guys, dapat i-check nyo. Dapat hindi rin ganong kulay, kasi naghahalo na yon, delikado na yun guys. Pwedeng palitin yung ating mga sa may water pump, head gasket. Yan yung mga papalitan natin kung sakaling maghalo yun. Medyo gastos, diba guys? Ngayon papalamigin ko lang to. Pag palamig, bubuksan natin, check natin kung may laman. Pag wala, sasalinan natin. Salinan natin itong coolant. Yan. Coolant to guys, ready to use na to. Isasalin na lang to guys, kasi merong coolant na 50-50. 15 distilled water, distilled guys. Wag yung tap water, tubig gripo, kasi may mga mineral yon at nakakalawang. Pwedeng bumara sa ating mga hose yon sa may water pump o kahit sa may block natin yan guys. Pag coolant guys yan, may mga nakalagay naman dyan, ano, heat, dissipation rate, yan, high temperatures, water moisture, yan, anti-rust, yan. Tapos mas mataas yung kanyang boiling point kumpara sa tubig. Yan. Pala guys, sa mga bibili ng mga ganitong klase Sniper, yan, yung mga may radiator natin, kahit Sniper 150 guys, pagkabili nyo, maganda flashing nyo na rin yung coolant. Yan. Pag gusto nyo mag DIY guys, madali lang naman yan. Pero andun yung ating tatanggalin nyo rin yung nasa reserve natin guys Tapos yung nasa radiator natin, kailangan tanggal din yun. Tuloy-tuloy naman yan guys, hahanapin nyo lang yung mga hose. Tapos yung hose na yun, bubunutin nyo lang, patuluin nyo lang siya guys, hanggang sa tumulo na lahat ng laman ng ating reserve, radiator. Tapos ito guys, sa may block natin, siyempre may laman din yan. Meron yung drain sa ilalim. Ayun yung drain nya guys, kung kita nyo.
To. Medyo mainit eh. 10mm ata yun guys. Pag tanggal nyo nun, sisirit na yung kulat na nasa block natin. Tapos pag wala na guys, takpan nyo na. Tapos flushing nyo muna ng distilled. Kung kulant yung gagamitin nyo, distilled muna guys. Punuin nyo ng distilled. Tapos paandarin nyo. Nag-bleed naman ng kusa yun eh. Angat yung mga bubbles yun, yung mga hangin sa ating mga linya. Tapos pag medyo kalmado na guys, flushing nyo ulit yung distilled. Ganun lang guys. Tapos palitan nyo na ng coolant. Yan. Tapos palitan nyo na syempre ng langis. Dapat kulay langis. Parang maduming langis lang ang kulay niya, hindi kulay gatas. Kulay kape. Hindi ganun guys, kasi delikado na yon. Tapos yung ating sniper pala, mga sniper 135. Most of the cambio ng Yamaha, yan, may oil filter yan. Papalitan nyo rin yung oil filter na yan guys. Yan. Para mas tumagal yung buhay ng ating langis. Yan. Yan ang mga gagawin nyo pag bumili kayo. Sniper 135, 150, 155. May Vega pa, may sight yan. Yan. Yung mga yun naman wala na radiator, yung langis lang ang papalitan nyo dun guys. So medyo malamig na rin naman to. Yan. Mamaya bubuksan ko na yan. Guys, bubuksan ko na siya yan. Siguro din yung hindi mainit. Hawakan nyo tong radiator yan, yung engine yan. Kailangan mahawakan nyo siya ng ganito, hindi kayo mapapasok. Yan. Para sure na yung ating kulat hindi siya ganun kainit. Tsaka nga pala guys, may fan sa likod dyan Kailangan pag na-reach na yung certain temperature siya guys, dapat iikot siya. Kasi pag hindi, sa long ride, overheat kayo. Sigurado yan guys. Yan. Bubuksan na natin siya dahan-dahan Dapat malamig guys Kasi pag hindi, alam nyo na, paso yung kamay ninyo. Yun, mukhang medyo marami-rami tayong maisasalin guys Kasi tapos pag salin natin yan guys, diba may hangin yan, paandarin natin yan para mableed yung mga hangin yan, Kobe. Baka naman, Kobe. Wait, bubuksan ko lang na maayos. Wait nga guys, hirap. Uwaw na uwaw siya guys. Pag siyasalinan nyo siya guys, tingnan nyo kung may tatagas. Dapat walang tatagas. Kasi pag may tumagas, ibig sabihin kaya naubos yung coolant nyo, merong leak yan. Op! Mapaw tayo guys. I-bleed pa naman natin yan. Dito mo. Bila naubos kasi may hangin pa. Pag pinaantar natin yan, lalong bababa pa yan ng onting-onti lang siguro. Dahil lang natin siya guys. Tapos update ko kayo. Ayan guys kanina pa siya umaandar yan. Medyo kalmado na. Wala na mga bubbles na lumalabas. Ngayon guys pwede natin ilagay yung ating radiator cap. Yan. Sa paglalagay niyan guys may gatla naman yan. Yan. Dito sa gatla. Tapos clockwise lang guys paigpit Siguro din yung maigpit kasi pagka maluwag yan, kakawala yung coolant natin dyan. Coolant paper yan. O kahit mismong coolant kakawala. Nakalagay naman din yan guys never open when hot. Yan, diba? Teka, ayusin ko lang. Yan guys, okay na. Ikakabit na lang yung kaha nito. Tapos kailangan yung pan, hintayin natin umikot yung pan. Dapat iikot pagka mainit na yung engine natin. Kasi pag hindi, meron tayong problema.